Very popular na po ang mga MPV sa Asia, lalo na po dito sa Pilipinas. Dahil yan ay sa versatility at practicality nito. Sa sobrang popularity nga po nito ay halos lahat ng brands ay gumawa na ng kanya-kanyang versions ng MPV na napakarami ring variants. Kaya naisipan ko po gumawa ng listahan ng 8 sa pinaka-popular MPVs dito sa Asia. Bali sa Toyota, ang isasama ko lang po sa listahan ay ang Innova kasi siya po ang pinaka-popular sa mga gawa ng Toyota. Hindi ko na po sinama ang Avanza, Rush at saka Veloz. So, ang pangulo po sa listahan natin ng most popular MPVs sa Asia ay ang Hyundai Stargazer. Alam nyo guys, although ang Hyundai ay isang Korean car company, ito pong Stargazer ay sa Indonesia International Auto Show. Ito unang inintroduce at yan po ay noong August 2022. Ito po ang pinaka-least popular sa listahan ko kasi siya naman po yung pinakabata. Kaya kumbaga ay rising star pa lang. Sa ngayon po, ang Hyundai Stargazer ay available lang sa gasoline engine. Wala pa pong available nito na naka-diesel engine or hindi ko po alam kung may balak silang maglabas ng ganong version. Front wheel drive po ito kasi para mas cheap i-produce, mas magaan at saka mas fuel efficient. Dito po sa Pilipinas ay noong August 2022 rin ito na-introduce. At yan po ay sa Hyundai Motor Philippines Headquarters sa Global City sa Taguig. Wala pa pong available na estimate number of units na nabenta ang Hyundai Stargazer. Kasi nga po ay medyo bago pa lang siya. Ang next po sa listahan natin ay ang Chevrolet Spin. Ito po ay unang na-introduce sa Brazil noong 2012. Hindi po parte ng Asia ang Brazil. Doon po yan unang na-introduce kasi dinisign po yan para sa South American market. Pero dahil sa napaka-popular ng MPV dito sa Asia ay naging available din po yan dito. Front wheel drive din po ito tulad ng Hyundai Stargazer. Pero ito po ay available sa gasoline at saka sa diesel engine. Hindi nga lang po ito naging masyadong popular dito sa Pilipinas kasi estimated na mahigit 8,000 lang po ang naibenta niyan dito. Pinakamarami po niyang naibenta ay sa Indonesia na umabot naman ng mahigit sa 50,000 units. Pagdating po ng 2015 ay na-discontinued na po itong Chevrolet Spin dahil sa low demand at saka high production cost. Ang next po sa listahan natin ay gawa naman po ng Honda at ito po ay ang Mobilio na una rin pong inintroduce sa Indonesia noong 2001. Ang pangalang Mobilio ay derived po sa Latin word na mobilis, which means mobile or movement. Available lang po ito sa gas engine at ito po ay isang front wheel drive vehicle. Hindi po ganun karami ang bumili ng Mobilio dito sa Pilipinas kasi umabot lang po sa estimated na 17,000 units ang naibenta niyan dito. Pero doon po sa Indonesia ay mas naging popular ito na bumenta naman ng mahigit 150,000 units. Dahil po sa poor sales performance, ang Honda Mobilio po ay na-discontinued noong 2021. Ang next naman po natin ay isa ulit galing sa Korean car company pero sa Kia naman. At ito po ay ang Kia Carens. Ito po ay unang inintroduce sa Malaysia noong 1999. Ang ibig sabihin po ng Carens ay pinaghalong car at saka Renaissance. At hindi lang po ito available sa Asia kasi available din po ito sa Europe at sa Amerika kung saan ang tawag dito ay Kia Rondo. Pero sa 49 countries ng Asia, naging available lang po ito sa 12 countries. Kasama na po dyan ang Pilipinas. Pero dito po sa Pilipinas ay dumating yan year 2003 na. Kung saan ay bumenta naman po ito ng mahigit sa 10,000 units. Noon po ito naging pinakamabenta sa South Korea kung saan bumenta po ito ng mahigit 200,000 units. Sa mga ibang bansa po ng Asia ay na-discontinued na po ito. Pero doon po sa iba ay na-reintroduce ito noong 2022. Ang next naman po sa listahan natin ay ang Nissan Livina. Ang ibig sabihin daw po ng Livina ay live or suggesting vitality. Una po itong na-introduce sa China noong 2006 pa. At ang tawag nito doon ay Livina Genis.
At since 2006 ay bumenta na po ang Nissan Livina ng mahigit 500,000 units sa China pa lang. Ito naman po sa Pilipinas ay nagkaroon ng Nissan Livina noong year 2007. Since then ay marami na pong naging updates sa itsura nito. Hanggang sa ang naging itsura na po nito ay kahawig na kahawig ng next unit sa listahan natin. At yan po ay ang Mitsubishi Expander. Ang Mitsubishi Expander naman po ay inintroduce sa Indonesia noong 2017. Pero dito po sa Pilipinas, yan po ay naging available noong 2018. Na agad naman pong tinangkilik ng mga Pinoy. Kasi undeniable po ang maganda at very sleek na forma nito. Available lang po ito sa 1.5 4A91 gasoline engine. Ang kagandahan po sa Mitsubishi Expander, ito po ay rear wheel drive. Kaya malakas po ito sa ahunan. Dito po sa atin ay umaabot na sa 30,000 units ang nabentang mga Mitsubishi Expanders sa mga Pinoy. Pero doon po sa Indonesia ay umabot na po sa mahigit 200,000 ang naibenta niyan. So doon po sa mga nagwa-wonder bakit magkamukha sila halos ng Nissan Livina, yan po ay dahil sa ang Nissan po kasi at saka Mitsubishi ay magka-partner. At yung pagde-design po niyang Nissan Livina at saka Mitsubishi Expander ay collaboration nilang dalawa para pwede silang maghiraman ng platform. Ang next naman po sa listahan natin ay itong Suzuki Ertiga. April 12, 2012, unang inintroduce ang Suzuki Ertiga sa New Delhi, India. After 10 days, April 22, 2012, ito naman po ay inintroduce sa Indonesia. Pero dito po sa Pilipinas, ito po ay naging available lang noong 2014. Since then ay umabot na po sa mahigit 25,000 ang mga Pilipinong bumili ng Suzuki Ertiga. Pero bukod po sa Asia, ang Ertiga po ay available din sa South Africa. Pero doon po ay hindi ito Suzuki. Nirebadge po ito ng Toyota at tinawag na Toyota Rumion. Sa India naman po ay very popular ito kasi doon po ay bumenta ito ng mahigit sa 300,000 units. At ang number 1 sa ating pinaka-popular na MPV sa Asia ay ang Toyota Innova. Sa Indonesia rin po ito unang inintroduce noong 2004 pa bilang kapalit ng Toyota Revo na kung tawagin naman nila doon ay Toyota Kijang. Sa lahat po ng mga MPV, itong Innova ang sa tingin ko ay pinakamalaki. Available po ito sa gas at saka diesel engine. Tapos ang kagandahan dito ay rear wheel drive po ito. Tapos dahil po yan ay gawa ng Toyota, agad po yan naging very popular dito sa Pilipinas. Kasi napakarami pong Toyota fans dito sa Pilipinas. At mula po nung ito ay unang inilabas dito sa Pilipinas, consistently ito po ay ang palaging number 1 na MPV. At dahil po dyan, ito rin po ang MPV na may pinakamataas na resale value. Mula po nung i-launch ang Innova dito sa Pilipinas noong 2005 ay mahigit 200,000 units na po ang naibenta ng Toyota sa mga Pilipino. Pero talo po tayo sa Indonesia kasi doon po ay mahigit 300,000 units ang naibenta. Pero ang pinakamalupit po ay sa India kasi doon ay lumagpas na sa 1 million Innova ang naibenta. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong listahan na ginawa ko about sa mga most popular MPVs ng Asia. Kung meron po ako mga nakalimutan or meron kayong gustong idagdag, ay i-comment nyo lang po sa ating comment section para mas humaba ang kwentuhan natin. Basta wag nyo lang po kung kakalimutang mag-like. Importante po yun kasi yun po ang nagpapalago sa channel natin. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!